Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 16. Sexy ba ako? Nagtago ulit si Cyrus sa balcony. Medyo agitated siya kasi hindi niya talaga inaasahan na direktang magpapalit ng damit si Sheila sa sala. Hindi alam ni Cyrus kung ano ang gagawin niya ngayon. Magkukusa ba siyang tumayo ngayon at magpakita o magtago na lang at maghintay? Kung magpapakita nga talaga ngayon si Cyrus, hindi niya may explain ng maayos kung ano ang ginagawa sa balcony. Pero kung hindi siya lalabas at kung talagang maghuhubad si Sheila ngayon, titingin ba siya o hindi? Habang namamrobol na si Cyrus sa kung ano ang gagawin, may mga kaluskos siyang narinig galing sa sala. Tinubad na nga talaga ni Sheila ang sando niya. Hindi napigilan ni Cyrus ang sarili niya na tumingin sa pwesto ni Sheila. Dahan-daang natanggal ang suot na sando ni Sheila. Dahilan kung bakit nakita niya ang maputi at makinis niyang balat. Hindi lang siya maganda, napaka-sexy pa. The black bra she's currently wearing only accentuated her charming body more. Napahinga ng malalim si Cyrus. Ito na ang ikalawang beses na nakakita siya ng katawan ng babae ngayon, at katawan pa ito ng isang sexing babaeng tulad ni Sheila. Malamang naging mas excited pa siya ngayon. Kahit na matagal nang magkarelasyon sina Cyrus at Faye, dahil nga sa minamaliit ni Faye si Cyrus, ang pinaka-intimate lang na nangyari sa kanila ay ang pag-holding hands. Higit pa dito, not to mention kissing, hindi pa kailanman naghubad ng damit sa harap ni Faye. Matapos na habarin ang kanyang sando, napakunot noo si Sheila kasi nakita niyang may mga mancha din sa bra niya. Pumunta si Sheila sa cabinet niya at kumuha ng bagong bra. Mas lalong naging excited si Cyrus nang makita niya ang eksenang ito. Sinong mag-aakala na magpapalit pa ng bra si Sheila? Sheila's milky white arms gently reached behind her and unhooked her bra. Sa unti-unting pagdulas ng bra strap, pabilis naman ang tibok ng puso ni Cyrus. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natanggal na ni Sheila ang bra niya, kaya tumambad ang dibdib niya sa paningin ni Cyrus. Cyrus was stunned silly in place, with a very delighted expression on his face. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha si Sheila ng isang bra at puting blouse sa cabinet. She stood in front of the mirror and made a simple gesture. After making sure that there's no problem, she directly began to wear them. Paborito siguro ni Sheila ang blouse. Ayan kasi ang madalas niyang sinusuot sa klase. Pakiramdam ni Cyrus na bagay talaga kay Sheila ang damit na iyan. Lalo na kasi matangkad siya, sexy at maputi. Mas lalo pa siyang gumanda at nagiging kaakit-akit kapag iyan ang suot niya. It's a perfect interpretation of what a sexy beauty is. Pagkatapos magsuot ng blouse, yumuko si Sheila at sinuot ulit ang high heels niya, at saka tumalikod at naghandang lumabas ng dorm. Cyrus lets out a relieved breath when he sees Sheila is about to leave. Pero nang palabas na sana si Sheila, bigla siyang lumingon at tumingin sa balkonahe. Pagkamaya-maya ay mabilis siyang naglakad papunta dito. Lagot! Sigaw ni Cyrus sa isipan niya nang makita niyang lumapit si Sheila. Unfortunately, wala na siyang pagtataguan pa sa balcony. Once na tuluyang makalapit si Sheila, tiyak na makikita niya si Cyrus. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Cyrus ngayon. Mas mabilis pa nga ata ito kaysa kaninang pinapanood niyang maghubad si Sheila. Click, click, click. As the footsteps came closer and closer, fine beads of sweat began to appear on Cyrus' face. Ma'am Sheila. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, no choice na lumabas si Cyrus sa pinagtataguan niya. Cyrus. Nanlaki ang mga mata ni Sheila matapos makita si Cyrus. Napasigaw siya ng may halong pagtataka. Ma'am, nakabalik na po pala kayo. Kunwaring kalmado na tanong ni Cyrus. Cyrus, bakit ka nagtatago sa balcony? At kailan ka pa pumasok? Nang maalala ni Sheila na nagpalit siya ng damit kanina, naging magkahalong pagkapahiya at galit ang naging ekspresyon niya. Ano kasi? Di po ba inutusan niyo ako, Ma'am Sheila? Pagpasok ko po dito parang may nakita akong magnanakaw sa kwarto niyo. Tapos tumakbo po ako sa balcony para sana hulihin siya, kaso nakababa na pala siya. Cyrus explained with an embarrassed expression. Mula ulo hanggang paa na inobserbahan ni Sheila si Cyrus nang marinig niya ang sinabi nito, at pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses.
Cyrus, sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinabi mo? Ma'am Sheila, totoo po ang sinabi ko. Mabilis na paliwanag ni Cyrus. Parang hindi mo naman alam sa sarili mo ang totoong nangyari. Nagtago ka ba sa balkonahe at pinanood mo akong magpalit ng damit? She asked softly with a frown, seemingly able to see through Cyrus' thoughts in an instant. Wala. Wala po akong nakita. Nagpalit po ba kayo ng damit, ma'am? He mindlessly shook his head. Sheila let out a scoff when she saw Cyrus' reaction. She lightly said, Cyrus, kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo ngayon, sasabihin ko sa principal na i-expel ka. Ma'am, wala po talaga akong nakita. Todo deny talaga si Cyrus. Sheila looked at Cyrus, hesitated for 2 seconds. And then said faintly, Cyrus, sigurado ka bang wala ka talagang nakita? Opo. At this time, expected na ni Sheila na ganito ang isasagot niya. Siguradong hindi aaminin ni Cyrus na pinanood niya nga siyang magpalit ng damit. Alright. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ni Sheila pagkatapos ay mina niyang sinabi. Ayokong malaman ng ibang tao ang nangyari ngayon. Naiintindihan mo? Yes po. Mabilis na tumango si Cyrus. You can leave now. Pinaalis na ni Sheila si Cyrus. Wala din naman kasi siyang magagawa kung ayaw talagang umamin ni Cyrus. Bye po, Ma'am Sheila. Nang makita ni Cyrus na pinaalis na siya ni Sheila, halatang naging relaxed ang ekspresyon niya. Mabilis na tumalikod para tumakbo palabas. By the way, Cyrus. Nang palabas na sana si Cyrus, biglang tinawag ulit siya ni Sheila. Tumigil agad si Cyrus pagkarinig ng tawag sa kanya. Kinakabahang tinignan niya si Sheila at tinanong. Ma'am, may kailangan pa po ba kayo? Naglakad si Sheila papunta kay Cyrus. Hanggang nasa harapan na siya ng binata. Pagkatapos tinignan niya mula ulo hanggang paa si Cyrus. Dahil sa likas na matangkad si Sheila at nakasuot pa siya ng heels, halos magkasing tangkad na sila ni Cyrus ngayon. Currently, Cyrus is very close to Sheila's body. He can clearly smell her charming fragrance. Cyrus, sexy ba ako? Sheila's tempting and attractive red lips gently opened and asked Cyrus in a very alluring tone. Kabanata 17. Doon titira sa bahay nila. Sexy ba ako? Umalangaw-ngaw sa pandinig ni Cyrus ang napaka-seductive na boses ni Sheila. Biglang napatigil si Cyrus kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Sheila. Tell me, how's my figure? Sheila stared him in the eye and asked in an enchanting way. Hindi napigilan ni Cyrus na huminga ng malalim at saka sinabi sa mahinang boses, Ma'am, wala o talaga akong nakita kanina. When Sheila heard his answer, a trace of helplessness flashed in her beautiful eyes. She then said with a pursed lip, Ano ba yan? Kahit na nakita mo ang katawan ko, wala naman akong gagawin sa'yo. After all, you didn't mean to write. Wala po talaga akong nakita. Sa oras na ito, halos mag-breakdown na sa nerbiyos si Cyrus dahil sa mga tanong ni Sheila. Well, I have a friend who opened a bar 2 days ago but haven't found suitable waiters yet. Balita ko nagpa-part-time ka daw. Why don't you work in my friend's bar for a while? Tinihil na ni Sheila ang pang-asar kay Cyrus at mahinahong sinabi. Kung dati ito siguro. Siguradong tatanggapin agad ni Cyrus ang offer at taos-pusong magpapasalamat kay Sheila. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Bilyon-bilyong ari-arian ang namana ni Cyrus kamakailan lang. Bakit siya magtatrabaho sa isang maliit na bar? Ma'am Sheila, hindi na po ako nagtatrabaho ngayon. Pag-aalinlangan ni Cyrus bago tumanggi. Hindi ka na nagtatrabaho. Paano na ang tuition mo? Natigilan si Sheila nang marinig ang sinabi ni Cyrus na lilito. Alam na alam ni Sheila kung ano ang family situation ni Cyrus. If it as usual, siguradong papayag agad si Cyrus nang hindi man lang pinag-iisipan ang offer. But now, he actually turned her down. Yes po. Hindi na po ako nagtatrabaho sa labas. May nakita po akong mas relaxed na trabaho na medyo malaki ang kita. Mahinang sagot ni Cyrus. I see. Bahagyang tumango si Sheila at pagkatapos ay nagpatuloy. Paano yan, short staff talaga ang bar ng kaibigan ko. Ganito na lang kaya, how about magtrabaho ka doon kahit 1 linggo lang? Ma'am Sheila. Nag-alinlangan si Cyrus. Cyrus, kapag hindi ka pumayag, kailangan mong managot sa pamboboso sa akin. Sheila said in a light tone.
Ma'am, wala nga po talaga akong nakita. Cyrus said with a helpless expression. Sigurado ka ba dyan? Parang hindi mo naman alam sa sarili mo ang totoo ah. Sheila replied with pursed lips. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Okay, I'll do you a favor, Ma'am Sheila. You saw me change, didn't you? Sheila was like a different person at this time, frowning and shouting. Saglit na hindi nakasagot si Cyrus. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas na si Cyrus sa dorm ni Sheila. Kahit nabugbugin siya o ay torture, hindi niya aaminin ang totoo. Natural hindi siya mapaamin ni Sheila. Pagkalabas ng building, tanging nasa isip lang ngayon ni Cyrus ay ang kaakit-akit na katawan ni Sheila. He has to admit though walang-wala ang figures ni Diana at Faye kumpara kay Sheila. In just one day, Cyrus realized he just saw two naked sexy women. Which made him start to think about finding a girlfriend. Ilang taon naging sila ni Faye pero pakiramdam niya ay parang hindi naman sila magkarelasyon. Ang turing sa kanya ni Faye ay parang isang piggy bank para perahan lang. Ngayon nakakita na siya ng bagong piggy bank. Walang paso bastang iniwan niya lang siya. Sino kaya ang pwede? Pulong ni Cyrus sa sarili niya. Kung sigurong hindi pa siya pinamanahan hindi magiging ganon ka-confident si Cyrus. Kasi nga naman diba, isang hamak na dukha lang siya noon. Imposible siyang magustuhan ng mga babae. Pero iba na ngayon. Napakayaman na ni Cyrus ngayon. Feeling niya as long as willing niyang pagkagastusan ang magiging girlfriend niya, walang babae ang makakatanggi sa kanya. President Anne seems okay. At the thought of this Anne's exquisite pretty face appeared in Cyrus' mind. And he began to think about he should pursue her. Ring, ring. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Kinuha ni Cyrus ang kanyang cellphone at nalaman na si Jonathan pala ang tumatawag. Hello. Sinagot ni Cyrus ang tawag. Chairman, free po ba kayong makausap ngayon? Napakagalang na tanong ni Jonathan. Oo, bakit? Chairman, ganito po kasi yun. I have made an appointment with your fiancé to meet at Jack's Italian restaurant at 10 a.m. tomorrow. What do you think? Mabagal na sabi ni Jonathan. Fiancé ko. Nagulat si Cyrus nagmarinig niya ang sinabi ni Jonathan, labis na naguguluhan. Yes po, Chairman, nakalimutan nyo na po ba? Noong minana nyo po ang ari-arian ni Chairman Villarreal, nakalagay po doon na kailangan nyo pong pakasalan si Miss Suarez. Kapag hindi nyo po napakasalan si Miss Suarez sa loob ng 2 taon, mawawala po ng bisa ang will. Mabagal na sagot ni Jonathan. Naaalala ko. After Cyrus reacts, he reluctantly agrees. Originally plano niyang maghanap ng girlfriend sa university, pero pagkatapos sabihin ni Jonathan ang bagay na ito, saka lang ni Cyrus naalala ang rule na ito sa mana niya. Maganda ba yang Margo na yan? Nag-alinlangan sandali si Cyrus bago tanungin si Jonathan. Chairman, hindi ko po alam kung paano sasagutin ang tanong nyo. Bakit hindi nyo po alamin kapag nagkita na kayo ni Miss Suarez bukas? Nakangiting sagot ni Jonathan. Forget it. What if she looks good or not? Anyway, kung gusto kong makuha ang mana na to, kailangan ko siyang pakasalan, diba? Mahinahong tanong ni Cyrus. Yan po ang nakasaad sa kontrata. Malumanay na sagot naman ni Jonathan. Kung ganun, kapag hindi ko napakasalan yang si Margo kahit isang sentimo, wala akong makukuha. Nakakunot noong tanong pa ni Cyrus. Tama po. Anong gustong mangyari ni Chairman Villarreal? Kung gusto niya lang namang manahin ko ang lahat ng ari-arian niya, bakit pa siya naglagay ng ganyang rule? At this time hindi pa nakikita ni Cyrus ang kanyang mapapangasawa, pero pakiramdam niya, meron itong kahindek-hindek na mukha kaya nanlulumaw talaga si Cyrus ngayon. This was stipulated by Chairman Villarreal. Hindi ko po alam kung ano ang nasa isip niya nang ginawa niya ito. Mahinang sabi ni Jonathan. Okay, I see. Pupunta ako dyan bukas. Sagot ni Cyrus. By the way, Chairman, may isa pa po pala akong gustong ipaalala sa'yo. Jonathan said slowly. Ano yun? Nalilitong tanong ni Cyrus. Hindi pa po alam ni Miss Suarez at ng kanyang pamilya ang totoo niyong pagkakakilanlan. Ibig sabihin sa kanilang paningin, mahirap pa rin po kayo katulad ng dati kaya't hindi niyo po pwedeng sabihin ang totoo niyong pagkatao kay Miss Suarez.
Kung talagang mapapapayag niyo po si Miss Suarez na pakasalan ka, doon po dapat kayo titira sa bahay nila. Jonathan explained slowly. Ano? Titira? Doon ako titira sa bahay nila. Nang marinig ni Cyrus ang sinabi ni Jonathan, napasigaw siya sa gulat. Kabanata 18. Bumping into a pretty girl. Yes po, Chairman. Dahil hindi nyo po pwedeng sabihin ang totoo nyong pagkakakilanlan, sa paningin ni Miss Suarez at ng pamilya niya, isang ordinaryong tao lang po kayo. Kaya doon o kayo titira sa bahay ng mga Suarez. Mabagal na sabi ni Jonathan. Hindi ba't parang sobra-sobra na pagganyan? Papakasalan ko na nga ang isang pangit na babae tapos gusto mo doon pa ako titira sa bahay ng magiging manugang ko. Hindi pa rin talaga matanggap ni Cyrus ang ganyang usapin kaya medyo agitated siyang napasigaw. Chairman, si Chairman Villarreal po ang may gusto nito. Lahat po ito ay nakasulat sa will and testament niya pero hindi niyo po masyadong inintindi ang part na ito. Jonathan explained in a very helpless tone. Ano ba ang pakay ni Chairman Villarreal? Bakit marami pang Costco's balungos sa pagkuha ng mana niya? Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumirma. Cyrus has obviously collapsed at this time. Chairman, are you going to give up your inheritance now? Natarantang tanong ni Jonathan. Cyrus was speechless for a moment then hesitated, and said with his teeth clenched. Kailan ko sinabing susuko na ako? It's been only a day since he changed from being a poor boy to finally becoming the richest man in the world. Of course, Cyrus doesn't want to give up just like this. Nagtatanong lang ako. It doesn't mean anything. Jonathan just smiled slightly with his reply. Kailan ko pwedeng sabihin ang totoo sa mga Suarez? Nag-alinlangan sandali si Cyrus bago mahinang nagtanong. As long as you marry Miss Suarez. Sagot ni Jonathan. Okay, I see. After Cyrus said this, he hung up the phone with a very upset expression. Originally, after mapanood sina Diana at Sheila maghubad sa harapan niya, puno ng expectation si Cyrus para sa magiging girlfriend niya. Pero ang tawag mula kay Jonathan ay direktang bumasag sa lahat ng kanyang mga pantasya. That Margox must be one ugly girl that no man would want. And what's with the living with them thing? Depressed na bulong ni Cyrus sa sarili habang naglalakad pabalik sa classroom. Right now sa pagkakaintindi ni Cyrus, ang mga lalaking nakikitira sa bahay ng mga manugang nila ay walang kwenta, tamad, walang silbi, at kung ano pa man. Kahit na mahirap lang si Cyrus, hindi ibig sabihin noon wala na siyang backbone. Kahit noong napakahirap pa lang ni Cyrus, wala siyang planong manirahan sa mga manugang niya kung sakali. Siguro dahil sa mga sandaling ito puno ang isip ni Cyrus ng pagkikita nila ng fiancé niya kaya hindi niya napansin ang isang dalagang tumatakbo mula sa isang kanto. Bang! Direktang nagbanggaan silang dalawa. Ang nakabanggaan niyang babae ay nakasuot ng isang pares ng 10 cm high-heeled shoes kaya nang mag-collide silang dalawa, diretsyong natamba siya. The girl uncontrollably let out a shriek, and then reached out and grabbed Cyrus' clothes out of instinct. Dahil sa ginawa ng babae na outbalance si Cyrus kaya nadaganan niya ang babae nang matamba siya. No. Nang makita ng dalaga na matutamba na si Cyrus nagmamadali siyang sumigaw pero huli na ang lahat. Bang! Cyrus' body hit the girl hard, and the two fell to the ground at the same time. Ang mas hindi pa inaasahan ni Cyrus ay ang pagtama ng ulo niya mismo doon sa malambot na dibdib ng babae. Napaka-bouncy. Ito ang tumatakbo sa isipan ni Cyrus ngayon. Parang naestatwa sa gulat ang dalaga nang makitang bumagsak sa dibdib niya si Cyrus. Why are you lying on top of me? Big P asterisk 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 T, get up quickly. The girl shouted at Cyrus with a mixture of angry and humiliated expression. Natigilan si Cyrus pagkatapos marinig ang sinabi ng babae. Kahit na napaka-komportable ng balingkinitang katawan ng dalaga, hindi naman manyok si Cyrus. Umakto siyang tatayo pero biglang dumulas ang mga kamay niya. As a result, bumagsak ulit sa dibdib ng dalaga. You quickly get up. The girl sounded out of breath when she exclaimed. Mabilis na tumayo si Cyrus at sunod na dahan-daang tumayo din ang dalaga pagkatapos ay ininspeksyon niya ang katawan niya. Pinagmasdan ni Cyrus ang babae sa harap niya. She's wearing a white dress and a pair of high-heeled shoes on her feet.
She has a pair of slender legs, big bouncy boobs, and has light makeup on her very beautiful face. Bahagyang nakakunot ang noo niya ngayon pero hindi iyon nakakabawas sa nag-uusap niyang mga mata, matangos na ilong at small pouty lips. Her whole persona looks youthful, beautiful and fashionable. Mukhang sinuswerte nga talaga ako ngayon. Cyrus couldn't help but sigh softly in his heart. Currently the girl also looking Cyrus up and down. After seeing his clothes, a trace of dislike flashed in her alluring eyes. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinedana mo? You just wanted to take advantage of me so you bumped into me, didn't you? Sobrang agitated na sigaw ng dilag kay Cyrus. Miss, maging reasonable ka naman di ba? Ikaw ang nakabunggo sa akin tapos hinaila mo pa ako pababa. At isa pa, bakit naman kita pagsasamantalahan? After hearing the pretty girl's word, Cyrus retorted helplessly. You want to molest me? Nakakadiri talaga ang mga manyak na gaya mo. Hindi ka man lang tumingin sa salamin para makita mo ang sarili mo. Tapos gusto mo pa akong manyakan. Fierce na sigaw ng dalaga. Wala nang iba pang nagawa si Cyrus kundi mapatitig na lang sa babaeng nasa harapan niya. Kahit na napakaganda niya, napakayabang naman niya. Nika, anong meron? Sa sandaling ito, may mga babae at lalaking estudyante ang naglalakad mula sa hindi kalayuan. Lahat sila ay nakasuot ng mga magagandang damit, a stark contrast with what Cyrus is wearing. Pagkarinig nito ng dalaga, napaulingon siya at sinulyapan ang mga kasama pero hindi siya nagsalita. Ayaw niya kasing malaman ng iba na minanyak siya ni Cyrus ngayon lang. Isang binata na may blonde hair ang lumapit sa babae, tinignan mula ulo hanggang paa si Cyrus at nakakunot noong sinabing, "Arg, ikaw pala." Kilala ni Cyrus ang binata na ito. Siya si Luke Zamudio, isa ding sophomore sa Laguna University. Medyo mayaman ang pamilya niya at magandang pagkakaibigan kay Kai. Isa din siya sa mga nambubuli kay Cyrus sa school. Nika, iniistorbo ka ba ng basurerong ta? Malakas na sabi ni Luke sabay turo kay Cyrus. Basurero. Hindi mapigilan ng babae na matamimi sandali matapos marinig ang sinabi ng blonde-haired na lalaki. Pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, "Luke, kilala mo ba ang taong ito?" Siyempre naman. Kilalang kilala kaya ang lalaking to sa school. Basically, walang hindi nakakakilala sa kanya. Madalas siyang nakikipag-agawan ng bote sa matandang namumulot ng basura sa school. He's the most famous poor guy in our school. I heard that he was dumped by his girlfriend a few days ago. It just serves him right. A beggar like him doesn't deserve a girlfriend at all. Luke said in a very derisive tone, uncaring if Cyrus gets humiliated or not. Dahil sa sinabi ni Luke, mas lalo ang tumiindi ang pandidiri ng babae kay Cyrus. Nika, binastos ka ba ng taong ta? If he did, I'll make him kneel down and apologize to you right away. Sigaw ni Luke. When Cyrus heard Luke's words, he couldn't help looking up and down at him. His eyes were calm and he didn't speak. Kabanata 11. Nasa tabi niyo lang ang pinag-uusapan niyo. Nika, magsabi ka lang. Ginugulo ka ba ng lalaking ta? Pasigaw na tanong ni Luke sa dalaga. Pagkaraan ng ilang sandaling pag-aalinlangan, bahagyang umiling ang babae. Pakiramdam niya ay napakamalas ng araw niya ngayon kasi minanyak siya ni Cyrus. At kung malaman ng iba na pinagsamantalahan siya ng isang basurero, she'll be the laughingstock of the whole university. Moreover, even if Cyrus knelt down and apologized to her, it wouldn't solve any problem so the girl felt that she might as well not say it. Sigurado ka? Paninigurado pa ni Luke nang makita niyang umiling ang babae. Hindi nga. Tere na. The girl glared at Cyrus then turned around and walked away. Boy, sa susunod ka sa akin. Banta ni Luke kay Cyrus bago niya sinundan ang babae. Nang tuluyan nang nawala sina Luke at ang mga kasama niya sa paningin ni Cyrus, kukunin niya sana ang cellphone niya para tawagan si Tom para turuan ng leksyon sina Luke kaso hindi niya nalang tinuloy. Cyrus feels that there is no need to waste time on people like Luke. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabalik na si Cyrus sa classroom nila. Lunch break na ngayon kaya nasa kanya-kanyang grupo nila ang mga classmate niya at nagkukwentuhan. Hindi pumasok sina Kai at Faye ngayon at wala ding nakakaalam kung nasaan sila. Nakaupo sina Diana at Jenny sa mga upuan nila. Nang makita nila si Cyrus, may kakaibang tingin ang sumal ay sa kanilang mga mata.
B. May nangyari talaga sa inyo ni Cyrus? Pabulong na tanong ni Jenny pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit. Matapos marinig ang tanong na ito, bahagyang kinagat ni Diana ang kanyang mapupulang labi. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Jenny ang nangyari sa pagitan nila ni Cyrus ngayon. Kung sasabihin niya na may nangyari nga talaga sa kanila ni Cyrus, siguradong pagtatawanan siya ni Jenny. Pero mas lalo namang nakakahiya kapag sinabi niya na ang dahilan lang kung bakit nagpunta sila ni Cyrus sa motel at pinaghubad siya ay para pahiyain siya. Problemahin mo na lang kung paano mo babayaran ang utang mo sa akin. Huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Pulong ni Diana after niyang mag-alinlangan saglit. Siguro dahil sa paglibre sa kanila ni Cyrus sa Grand Clear Hotel noong nakaraang araw kaya nagbago ang pananaw ng mga kaklase ni Cyrus sa kanya. Ang iba sa kanila ay binati siya pagpasok niya ng classroom. One must know that this thing has never happened before. Except ni Liam, Ryan at Anne, ang tingin ng mga kaklase ni Cyrus sa kanya ay isang napakalaking katatawanan. At feeling nila na isang nakakahiyang bagay kapag nagsabi sila sa kanya kahit isang salita lang. Pag-upo ni Cyrus sa kanyang pwesto, nakita niya na nag-uusap sina Liam, Ryan at ang iba pa niyang mga kaklase. Uy, napanood nyo ba kahapon? Mukhang may bagong rich kid ngayon sa SF Live ah. Excited na sabi ng isa niyang nakasalamin na kaklase. Hindi ko napanood ang live pero may mga naririnig nga akong ganon. Yung username daw nun ay The Past is Over tapos binigyan niya ng 1 million reward ang isang babaeng streamer. Masyadong mayaman. Nakangiting sagot ni Ryan. Alam ko hindi lang 1 milyon ang binigay niya kasi may bet sila ni Prince Cabrol. Mahinang sabi pa ni Liam. Hahaha, hindi siguro naisip ni Prince Cabrol na may direktang magdo-donate ng higit pa sa 1 milyon nung nagyayabang siya. Bigla siyang nawala agad Oo nga, hahaha, kailan kaya ako makakakilala ng ganyan kayamang tao? Hirit pa ng magandang kaklase ni Cyrus. Live streamer din siya pero hindi siya sikat kaya hindi pa siya kailanman nabibigyan ng ganon na kalaking donation. Siguro kung nakahubad kang mag-live, mas dadami ang manunood sa'yo. Pabirong sabi ni Ryan. Umalis ka nga sa harap ko. Nainis na sigaw ng babae. Matapos marinig ni Cyrus ang mga sinabi nila, na-realize niyang pinag-uusapan pala nila ang tungkol doon sa live ni Roxanne. Siguradong hindi nila alam na ang pinag-uusapan nilang rich kid ay nasa tabi lang pala nila. Ring ring. Pagkaraan ng ilang minuto tumunog na ang bell kaya bumalik na sa kanilang tamang upuan ang mga estudyante. Matang klase nila ngayong hapon. Hindi naman ganun kainteresado si Cyrus sa subject na yon. Para sa kanya kailangan niya lang malaman kung gaano pa karami ang natitirang pera sa bank card niya. Hindi niya na kailangan pang pag-aralan ang mga walang kwentang bagay na ito. Kaya ang ginawa niya lang buong klase ay matulog sa upuan niya. Dahil sa ginawang ito ni Cyrus, medyo nagtaka sina Ryan at Liam. After all, masipag at attentive sa klase si Cyrus pero ngayon natutulog lang siya. At kaya nagsusumikap mag-aral si Cyrus ay dahil umaasa siyang makakuha ng scholarship pero sa kasamaang palad. Ang mga scholarship sa school ay binibigay doon sa mga kamag-anak ng mga faculty members. Kaya kahit gaano pang pagpapakahirap ang gawin ni Cyrus, hindi man lang siya nakaka-avail. Pero dahil hindi na problema ang pera para kay Cyrus ngayon, hindi na niya kailangan pang makinig ng mabuti sa bawat klase. Parang sa isang kisap mata lang natapos na ang klase. Sunod-sunod na lumabas ng classroom ang mga estudyante para kumain sa kantin. Pre, kakabigay lang ni mama ng allowance ko, libre kita. Alam ni Ryan na halos nagastos na lahat ni Cyrus ang pera niya noong nakaraang araw kaya gusto niyang ilibre ito. Ah, hindi na. Doon na lang ako kakain sa bahay. Mahinang pagtanggi ni Cyrus pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit. Hindi ka kakain. Nalito si Ryan sa sagot ni Cyrus. Usually kasi kapag ililibre niya si Cyrus agad siyang sasama kaya nagulat talaga siya nang tumanggi siya. Ano kasi wala pa akong gana Mahinang sabi ni Cyrus. Saglit na inobserbahan ni Ryan si Cyrus bago niya mahinang sinabi, sige pre, sa susunod na lang. Ako naman manlilaber sa'yo sa susunod. Bahagyang tinapik ni Cyrus sa balikat si Ryan. Pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng classroom. Naulilitong tinitigan na lang nina Ryan at Liam ang papalayong likod ni Cyrus.
Tol, feel mo ba na nagbago na si Cyrus? Pulong ni Ryan. Oo pre. Bahagyang tumanggo si Liam. Ubos na siguro nang napanalunan niya sa loto dahil sa panlilaber niya nung nakaraan, di ba? Nakakunot noong tanong ni Ryan. Siguro. Hindi ko na alam kung anong nangyayari kay Cyrus. Naguguluhang sagot ni Liam. Hayaan na lang natin siya. Baka na-stimulate lang siya dahil sa ginawa sa kanya ni Faye. Baka bumalik din siya sa dati. Kain na tayo. Sabi ni Ryan at Soko lumabas ng classroom. Kabanata 20. Live together. Pag-uwi ni Cyrus galing sa school, naghilamos lang siya at nagpalit ng damit, pagkatapos ay humiga sa kama at nanood ng live ni Roxanne. Nang lumabas ang username na The Past is Over sa live screen, parang binuhusan ng tubig ang kumukulong mantika sa sobrang daming mga comments na nagsilabasan para batiin si Cyrus. Hindi pinansin ni Cyrus ang mga comments na ito at tahimik lang na pinanood ang live ni Roxanne. Napakaganda talaga ni Roxanne at magaling din siyang kumanta. As of now, Roxanne's black hair looks silky smooth, her eyes are bright as stars, and her rosy lips moist. Nakasuot siya ngayon ng white blouse at miniskirt. Hindi nakabutones ng maayos ang blouse niya kaya labas na labas ang cleavage niya. Sa pang-ibaba naman nakasuot siya ng black silk stockings kaya mas lalo ang tumingkad ang maputi at makinis niyang mga hita. Pero kahit nagaano kaganda si Roxanne sa screen, mas maganda pa rin siya sa personal. H just wait. Huwag ko lang talagang malaman kung saan ka nakatira kundi lagot ka sakin. Sa sandaling ito, ang comment na ito ni Prince Cabral ay lumitaw sa live ni Roxanne. Bahagyang kumunot ang noo ni Roxanne matapos niyang makita ang comment na ito pero hindi siya kumibo at nagpatuloy lang sa pagkanta. Pero ang mga viewers ay walang takot na binash si Prince Cabral. Nawala naman bigla si Prince Cabral pagka-send niya ng comment na ito. Matapos panoorin ang live saglit, nagbigay lang ng donation si Cyrus, at pagkatapos ay pinatay ang cellphone niya para matulog. Pero bago pa man siya tuluyang makatulog, may kumatok sa pinto. Nagulat si Cyrus matapos marinig ang katok. Nag-alinlangan siya saglit bago siya nakasimangot na sumigaw, "Sino yan?" "Cyrus, ako ta. Tulog ka na ba?" sabi ni Roxanne. "Hindi pa." Mabilis na sagot ni Cyrus pagkatapos ay nagsuot ng damit, bumangon sa kama at binuksan ang pinto. "Kumain ka na ba? Kaka-order ko lang ng hapunan. Gusto mo?" Nakangiting tanong ni Roxanne. Nakasuot na lang ng itim na nightdress si Roxanne ngayon. Mas naging seductive pa siya ngayon dahil sa damit niya. Natigilan saglit si Cyrus at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Sige, pero doon na lang tayo kumain sa apartment mo, masikip dito eh." Napatingin si Roxanne sa kwarto ni Cyrus pagkatapos niyang marinig ang sinabi nito at pagkatapos ay napakunot noo. "First time kong makita ang tinutuluyan mo. Matagal ka nang nakatira dito. Mura lang upa dito eh kaya ito na lang pinili ko." Medyo nahihiyang sagot ni Cyrus. Sa bagay, marahang tumanggo si Roxanne pagkatapos ay tumalikod at naglakad pabalik sa apartment niya. Sumunod si Cyrus papasok sa apartment ni Roxanne. Nagkwentuhan lang sila habang kumakain sa lamesa. "Napanood mo ba ang live ko kanina?" Mahinang tanong ni Roxanne. "Oo." Tumanggo si Cyrus, "Nakita ko rin na pinagbantaan ka nung Prince Cabral na yon. Bakit kanya sinabihan ng ganon?" Napakunot noo si Roxanne dahil sa sinabi ni Cyrus. Pagkatapos niyang matigilan saglit, sinabi niya, "That guy is an asshole." "Paano mo naman nasabi yan?" Nagtatakang tanong ni Cyrus. "Di ba may mayamang nagbigay ng reward sa akin kahapon? Dahil dun mas dumami ang mga nanunood sa akin. Kaso dahil dun mabilis nakita nung Prince Cabral na yon yung contact number ko sa company website namin. Tinext niya ako, dinner daw kami tapos gusto niya akong sumali sa entertainment company niya." Itinuring ni Roxanne na confident si Cyrus kaya wala siyang itinatagong sikreto. Entertainment company niya. Medyo nagtatakang tanong ni Cyrus. "Oo, kumpanya niya. Marami ng female live streamer sa platform namin ang lumipat sa entertainment company niya. Kung gusto niya tutulungan niya silang sumikat o di kaya magbibigay ng malalaking rewards." Paliwanag ni Roxanne. "Oh, anong masama doon?" tanong ni Cyrus. "Anong masama?" Roxanne's mouth twitched for a moment before continuing with a frown, "Hindi ito okay. Hindi mo alam kung paano ang pamamalakad sa live streaming industry.
Kung sasali nga talaga ako sa company niya 50% ng mga natatanggap kong rewards ay mapupunta sa kanya. Not only that, I would have to. 2. Nauutal-utal na sabi ni Roxanne, namumula dahil sa kahihiyan. Anong gagawin mo? Nalilitong tanong ni Cyrus. Hindi mo ba alam yung unspoken rules? Nakasimangot na sigaw ni Roxanne. Wow, may ganyan pa pala. Hati na nga kayo sa kikitain mo tapos makikipag-S**x ka pa sa kanya. Ayos ah, nakangusong sagot ni Cyrus. Oo, ganon nga. Kaya hindi ko rin siya kayang tanggihan ng direkta kasi hahanapin niya kung saan ako nakatira at tatakutin ako. Nakita mo naman kanina diba? Medyo nanlulumong sabi ni Roxanne. I see. Bahagyang tumango si Cyrus habang nakatingin kay Roxanne pagkatapos ay nakangiting sinabi, kung talagang hahanapin kanya tawagan mo lang ako, at ako na ang bahala sa kanya. Tutulungan mo ako. Nagulat talaga si Roxanne nang marinig niya ang sinabi ni Cyrus tapos ay hindi niya mapigil ang matawa ng unti. Para kay Roxanne hindi nga kayang solusyonan ni Cyrus ang problema niya sa pagkain at pananamit tapos gusto niya pa siyang tulungan. Oo, tutulungan kita. Kalmadong tumango si Cyrus. Forget it, hindi naman big deal tong mga problema ko. Tsaka hindi naman siguro mahahanap nung Prince Cabral na yon ang address ko. Wala naman sigurong mangyayaring masama. Sabi na lang ni Roxanne para hindi naman mapahiya si Cyrus. Basta kung may kailangan ka tawagan mo lang ako. Mahinang sabi ni Cyrus. Sige, hindi na lang nagsalita pa si Roxanne nang makita niya ang kumpiyansa ni Cyrus. Tumango na lang siya at nagpatuloy sa pagkain. Pagkamaya-maya lang, biglang tinitigan ni Roxanne si Cyrus at sinabi. Cyrus, ba't di ka na lang kaya lumipat dito? Paf! Naibugan ni Cyrus sa gulat ang iniinom niyang tubig matapos niyang marinig ang sinabi ni Roxanne. Nanlaki ang mga mata niya nang tumingin siya sa dalaga. Gusto mong makitira ako sayo. Halos lumuwa sa gulat ang mga mata ni Cyrus nang sinabi niya ito kay Roxanne.